kahalagahan ng pagiging isang mabuting OFW. Hello mga kabidabes! Ayos ba tayo dyan? Sa vlog na ito ay ating tuklasin ang kahalagahan ng pagiging isang mabuting OFW. Kung ikaw ay isang OFW, tara, samahan mo ko hanggang dulo upang ating malaman kung gaano kahalaga ang ating tungkulin bilang isang mabuting OFW. Kung di mo pa ako nakikilala, ako nga pala si Chris, isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia at isa ako sa pinalad na magkaroon ng mabuting amo. Pero bago yan, eto muna ang kwento. Ito isang kwento nung ako'y papunta pa lang dito sa bansang Saudi Arabia, buwan ng Mayo, taong 22. Unang lapag ko dito sa bansang Saudi. Halo-halong emosyon ang baon ko noon, tuwa at takot, pangamba at pag-asa. Karaniwang emosyon ng isang dayo sa lugar na unang beses pa lang napuntahan. Sari-sari din ang napasok sa isip ko habang ako'y naglalakbay. Sakay ng eroplano palayo sa lupang sinilangan. Dala ang pag-asang mapabuti ang magiging kapalaran. Sariwa pa din sa isip ko ang tagpong iyon. At di ko na namalayan, narating ko na pala ang destinasyon ng aking magiging pangalawang tahanan, ang pamilyang aking paglilingkuran. At sa kabutihang palad, ako ay nakatagpo ng mabuting amo. Mga kabidabes, iyan ang kwento ko dito sa Saudi. Ikaw, anong kwento mo? At sa iyong palagay, ano ang kahalagahan ng pagiging isang mabuting OFW? Ano-ano mga dapat nating gawin upang mapabuti habang tayo ay nasa ibang bansa? Handa ka na ba? Tara! Una, ang kahalagahan ng pagiging isang OFW dahil malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay. Tunay na mahirap mang ibang bansa dahil ito'y malaking desisyon na pikit mata tayong lumayo sa ating pamilya. Ngunit dahil sa kakulangan ng oportunidad sa sariling bansa, pinipili nating mga ibang bansa upang matustusan ang pangangailangan ng ating pamilya. Bagamat tayo ay nangungulila, maging mabuti lamang tayo sa ating mga amo at ituring natin silang pangalawang magulang o ating pamilya upang maging maayos ang pamamalagi natin at magkaroon tayo ng kalayaan na makipagkomunikasyon sa ating mga mahal sa buhay. Sa gayon, malayo man sila ay parang malapit na din. Pangalawa, ang kahalagahan ng isang mabuting OFW dahil tayo'y dayo lamang sa bansang ating kinaroroonan. Matuto tayong sumunod sa kanilang pangunahing batas o regulasyon dahil ito'y nakakabuti din sa atin, lalo na sa ating kaligtasan. Sa kabila ng kakaibang kultura at pangungulila, sikapin nating aralin kung paano tayo makakaintindi sa kanilang lingwahe. Higit sa lahat, makisama tayo ng mabuti dahil ito'y isang bagay na dapat nating ipagmalaki bilang isang Pilipino. Ang galing at husay natin sa pakikisama. Pangatlo, ang kahalagahan ng pagiging isang mabuting OFW, tayo ay maituturing ng mga buhay na bayani. Di lang tayo bayani sa ating mga mahal sa buhay, ngunit tayo'y bayani dahil sa taglay nating galing o kakayahan. Kahit saan mang dako tayo ng mundo, maituturi tayong bayani dahil sa ambag natin sa sariling bansa. Kaakibat man ito ay buhay na malayo sa sariling bayan, patuloy tayong lumaban. Pang-apat, ang kahalagahan ng pagiging isang mabuting OFW dahil bilang isang OFW, di lang sarili nating pangalan ang ating tangan o pinapangalagaan sa bawat bansang ating dadayuhin, kundi pangalan ng buong mamamayan ng Pilipinas o pagiging isang Pilipino. Sa bawat tagumpay o kasiraan na maaari nating magawa, palagi nating tatandaan, isang lahi lamang tayo. Tayo'y mga lahing Pilipino, mga magigiting, mapagmahal at matatapang. Kaya anuman ang mangyari, piliin nating maging mabuting Pilipino. Mga kabedabes, bakit ko nga ba sinishare ito? Dahil naniniwala akong lahat tayong mga mabubuting OFW ay may malaking tungkulin na dapat gampanan sa ating bansang sinilangan. Tayo na sa bansang kinaroroonan natin ngayon dahil sa malaking misyon, ang maging mabuti at responsableng mamayang Pilipino. Dahil ang kalaban natin dito ay ang mga kababayan nating gumagawa ng pansariling adhikain na maaaring makakasira sa sariling pangalan at pagiging Pilipino. Huwag natin itong pamarisan at dapat matuldukan. Mahalaga maging mabuting impluensya tayo dahil ikaw at ako, iisang lahi lamang tayo. Mga kabidabes, ipagmalaki mo, taas noo, kahit kanino
tayo'y mabubuting OFW. Dahil ito'y pamana natin sa mga susunod na henerasyon na ang bawat OFW ay hindi basta-basta manggagawa lamang. Kahit maliit o malaking responsibilidad, kayang-kaya nating gampanan ng mahusay. Sa ganong paraan, di lamang trabaho o hanap buhay ang maaari nating kayang gampanan, kundi maging malalaking negosyante at imbestor na OFW. Sama-sama tayong umangat at iwagayway ang watawat ng mahal nating Pilipinas. Hanggang dito na lang mga kabidabes. At kung may natutunan ka sa video nating ito, paki-like, share at comment na din upang madami tayong makaalam ng kahalagahan ng ating pinaglalaban. Maraming salamat! Muli, ako nga pala si Chris Mars na nag-iiwan ng isang katagang gawang bida sa sarili mong kwento. Kaya galingan mo ang kwento ng buhay mo. The best! Bye-bye! Ingat! God bless!